Oh my goodness! Seryoso ba to? CPG is finally going up. Ito na ba yung kanyang move of the century? Kasi for the longest time, pababa ng pababa etong stock price na to. Ito na kaya yung ang malupitan na galaw ng business na to, and why I think the company is going up lately. So this is the subject for this TRFM before the fact. So recently kakaroon ng ninja moves itong CPG, no? Unti-unti umakyat siya ng umakyat. Well, personally umakyat siya I think because of again the improving fundamentals and valuation of the company. And I wouldn't be surprised kung baka magpiso to, di ba? This year. So sa ngayon, sinusundo niya lahat ng naipit nung 2016, no? Dito. So pila-pila lang kayo muna dyan, no? Masusundo kayo at break-even price pag nagbenta kayo ngayon. So next niyang susunduin yung nasa 0.80 paangat, di ba? So ang malapit na yun dyan, yung stock price na ito. Ngayon, itong CPG, na-analyze ko na to, matagal na in my channel. In fact, hawak ko to dati. And then, binenta ko actually. Kasi during that time, hindi ko gusto yung direction ng business and may mga opportunities ako nakikita within my portfolio or within the market. Ni-rotate ko muna doon yung capital ko. Pero, pinalikan ko lang din ulit ang CPG, no? Nung nakita ko na nag-improve na ng matitindi yung kanyang fundamentals, pinalikan ko agad siya kasi I believe this company is grossly undervalued. So as early as 2022 September, binavalue ko na tong si CPG, no? September of 2022. Nandito siya noon, no? Yun, no? 0.37. Bargain price ko sa kanya is 0.46. Kapag nag-grow siya continuously, 0.55 to 0.65 na. Fast forward today, na-break na niya, di ba? Yung mga mga valuations ko na yon. So 0.55 dito, di ba? Na-break. 0.65 dito, na-break. And then, December of 2023. So, December of 2023, dito siya nun. Okay. So, bumagsak pa nga siya, no? Undervalued, pero bumagsak na. Ako, madami kong gatong instances. Pag bumibili ako ng stock, there are more times na bumabagsak muna siya bago siya umaakyat. Kasi nga, price action in the short term is driven by sentiment, no? So, December of 2023, nandito lang siya, no? Bumagsak siya. 0.28. Pero, undervalued pa rin eh. Humingi flat growth, no? 0.56. Pag mag-grow siya positive, mid-single digit, 0.62. So, still, talagang undervalued yung, tingin ko sa kanya, no? Nandito siya. Pagkaroon siya ng positive growth, 0.62 dito, no? Na eventually, binutas niya. Okay. And then, March of 2024, continuous pa rin yung growth talaga ng business na to. And March of 2024, so nasa baba pa rin siya nun, no? Andito siya nun. Andito pa rin siya, hindi pinapansin. 0.275. However, nag-improve yung bargain price ko sa kanya, 0.68. So, 0.68, fast forward today, binutas niya na yon. Okay. Pag magde-decline siya, still undervalued, no? 0.62, 0.64. So, during the time talagang siya, no? Grossly undervalued na stock in my personal analysis. And then, second quarter of
ano 2024. Talagang ano eh. Bumabahan ng profit etong business na to. So nag-improve yung aking bargain price 0.8 na sa ngayon, uy, diba? Ano ba siya noon? June of 2024. June of 2024. Nandito lang siya noon, no? 0.3. Ganun? 0.3. 0.32. Bargain price of 0.8 dito pa. Sa ngayon, di pa niya, nabe-break. Pero, ba malapit na, di ba? Meanwhile, pag mag-grow siya mid-single digit, ma-sustain yung kanyang momentum, 1 pesos. Aba, malupit. So, 1 pesos dito pa yan. 43% upside. And ang malupit niyan, ano to eh? Second quarter, nag-grow nga siya ng full year of 2024. Nagtapos siya ng 2.4 billion. Sabi, and a revenue of 14.6. I believe record-breaking niya yun, no? Mukhang mas higher siya compared nung kanyang pre-pandemic. And eto pa mas malupit dyan. Di ba? Nag-report na to ng first quarter. Growing pa rin from 3.5. Naging 3.7. 400 million. Naging 473 million. So, meron pa rin or nandoon pa rin yung kanyang momentum. I think, kapag maganda-ganda yung second quarter neto, di ba hindi malayo by second quarter magpiso to eh. Hula ko lang naman. Yung hula ko minsan nakakatotoo eh. So we'll have to find that out kasi crucial yung neto eh. Yung second tsaka third quarter niya, I think. Doon siya gumawa ng massive outperformance last year. So kung ma-break niya yung kanyang dalawang quarters na yon this year, aba, mukhang gagalaw na to galawang pang century. What if bigla niyang tuhugin to, no? 182% upside. Medyo pang malupitan na yun Ang tanong, gusto mo bang i-follow yung fundamentals and valuation analysis ko of Century Properties Group? Check the pinned comment. So, ito yung latest disclosure ng business na to. First quarter of 2025. So, current assets is still improving, no? 39 billion. Pero, inventory, okay, saktuan lang, no? Medyo umat ng konti pero more on flattish, di ba? And 39 billion is still better than the current liabilities of 17.9 and still better than the total liabilities of 34. So, bihira yung mga ganitong klase ng property stock kasi mostly ng property stock matataas yung kanilang utang, no? Yung kanilang mga obligations. So, short-term debt is declining a little bit. Long-term debt current portion medyo nag-increase and nag-take sila ng additional bonds recently. Long-term debt is declining. Okay. Bonds payable declining. So I think yung leverage nito compared to other property stock is still para sa natotolerate ko pa. Ang mahirap i-tolerate yung mga leverage nila Nyari nung kay Villar, no? VLL, yung mga ganon. Yung mga mahirap i-tolerate na mga leverage. And revenues are still increasing. And ang kanilang biggest growth driver pa rin is yung kanilang, of course, real estate, no? Home builder, 3.1, 3.3. So, may mga leasing sila, property management, pero almost, insignificant, di ba? Net income increasing. Comprehensive income attributable to equity holders increasing. And dati, mataas yung yield neto Nag-appreciate na kasi yung kanyang stock price. Pero dati nung nandito yan,
parang more than 10% yung dividend yield niya. Okay, nung mga nasa bandang 0.3 something siya. Eh, hindi pa 'to nagde-declare ng dividend. Baka magtaas ulit ng kanyang dividend rate. We'll have to see. We'll have to find that out. So, I think, ayun lang, no? And again, pag maganda-ganda yung second and third quarter nito, I wouldn't be surprised na by then, magto-trade na to around the piso level. Kasi kung continuous yung growth ng business na to, I think talagang undervalued pa rin siya. And with interest rates going down, magandang-maganda yan sa mga mga property sector kasi known yang mayan na mag-take ng madami-daming utang, no, pang rollover ng kanilang mga project, ganon. And because of that, mas makapag expand pa sila and mas ma-minimize yung kanilang mga expenses, di ba? Interest expenses. And sa ngayon, mukhang may demand pa rin naman yung mga projects nito kasi yung mga projects nito outside talaga sila bumabanat NCR, no? Hindi sila nakipagsiksikan sa Manila. And meron siyang meron siyang low cost housing and recently I believe pumapasok na rin siya sa premium housing. Okay? Pag nag-materialize yun, eto na ata yung galawang century ng CPG.